Gusto niyo po bang malaman yung mga common na mga katanungan about sa Code of Ethics for professional teachers? Well, this video is the answer because in this channel, we provide only solutions. That's why there's no problem. Welcome back po sa ating channel at sa video po na ito ay ating pag-uusapan ang mga common na mga questions about the Code of Ethics for professional teachers. It will also serve as your guide in reviewing multiple choice items related to licensure examinations for teachers, and also ito po ay magpo-provide din ng mga idea para po sa inyong incoming quiz sa subject na the teaching profession. We'll start with question number 1. What is the primary role of the teacher in relation to the cultural heritage of the nation? We have here 4 options, and if you'll examine them, parang tama po yung letter A, and then po yung letter C at saka letter D, pero ang pinakatama po dito ay yung letter B. Why? Because according to Article 2, Section 1, teachers should transmit and elevate the cultural heritage of the Philippines. So that is your responsibility as a teacher to transmit and elevate the cultural heritage of the Philippines. That's why the answer here in question number 1 is letter B. Just remember that. The answer key for this is Article 2, Section 1. And number 2, a teacher shall not engage in partisan political activities. This is to A. Ensure neutrality in social governance, promote academic freedom, uphold the dignity of the profession, avoid conflict with school officials. So, pag sinabi po natin na hindi po tayo pwedeng mag-engage sa kahit anong partido, politika, ibig sabihin po, ano po yung meron doon? Sige. So, ano po yun? Ang sagot po natin dito, class, ay letter C. Should uphold the dignity of the profession. So that's why we're not permitted to be in any political party because of this. So the answer here is letter C. Uphold the dignity of the profession. You can review your Article 2, Section 5. Nakastate po yun doon kung bakit po tayo hindi pwedeng mag-engage sa mga political activities kapag tayo po ay teacher. In number 3, which of the following is a constitutional right that teachers must exercise? So, alin po dito yung, kung sinabi mo natin constitutional right, ito po yung right ng lahat ng Filipino citizen na nakasulat po sa Constitution, 1987 Constitution. Particularly po sa Article 14, Bill of Rights. So, tayo mga teacher ay meron din po yung karapatan. Ano yung ating karapatan na nakasulat sa Constitution? Hindi po natin pwedeng isagot dito ang letter C at saka ang letter D. Kasi ito po ay religious at saka political. So, ang maiwan lang po dito na option na pagpipilian natin is letter A and letter B. And obviously, letter A is on the academic side. But the question is about constitutional. The correct answer is letter B. It's about voting. Teacher tayo, pwede rin tayong magboto. Pwede tayong bumoto, pero hindi tayo pwedeng sumali sa anumang mga partido ng mga politika. Number 4, a teacher who uses their position to coerce others politically violates which ethical principle? Letter A, academic integrity, professional loyalty, political neutrality, community engagement. So, alin po yung na-violate kapag nag-coerce po tayo sa politika? Ano po yung ating dito na-violate? Sige, pili po tayo dyan. Ang tamang sagot po sa number 4 is letter C, political neutrality. Because as a teacher, kailangan po nating maging neutral lang pagdating po sa politika. So, kung sakali man mayroon kayong kinampihan masyado na isang political party or nagpapaboto, ang ethical principle po na malalapag po natin is political neutrality. Okay? Yan po yung sa number 4. Here in number 5, teachers are expected to be physically, mentally, morally fit. This requirement ensures what? Compliance with school policies, effective classroom management, holistic readiness for teaching, eligibility for promotion. So ano kaya yung purpose? Bakit kailangan natin lahat ng mga teacher bago magturo po ay fit mentally,
physically and morally. Nakasuot po yan sa Article 2, Section 3 ng ating Code of Ethics. So, para po sila ay ma-prepare sa pagtuturo, holistic readiness. Yan pa ibig sabihin yun na i-comply lang natin yun para sa mga school policies. Ganun din po sa effective classroom management saka sa promotion. Ang pinaka-the best po dito na sagot is letter C. Holistic readiness for teachers. So, every teacher should be physically, mentally, and morally fit according to Article 2, Section 3 of the Code of Ethics. Here in number 6, academic freedom allows teachers to. May na-mention po sa Code of Ethics na about si academic freedom. Ito po yung nakasulat sa Article 2, Section 8 about researches. So, in this item number 6, ang sagot po dito is letter C. Okay? Letter C. Why letter C? It is about research. Sabi ko kanina, ang nabanggit lang po na academic freedom sa Code of Ethics about researches. Kung naalala nyo po yung nakasulat doon, lahat ng teacher pwede mag-engage sa research. Okay? Pero kailangan po natin ipagpaalam sa proper authorities kung resulta po ng ating mga researches ay inimical to the state. So, hindi lang naman yun ibig sabihin na to teach controversial topics without restriction. Academic freedom din yun. Publish findings regardless of the impact and avoid administrative oversight. So the best answer is share research unless it contradicts state policies. That's the answer. Number 7. Which of the following is not a duty of a teacher under Article 2? Article 2 of the Code of Ethics about the teacher and the state. So, teacher and the state. Letter A is promote national pride. Pwede. Letter B, instill allegiance to the Constitution. Pwede rin. That is about the state. Letter C, engage in political fundraising. This is questionable, letter C. Letter D is elevate national morality. So, based on the options here, I think the best answer is letter C. Because this is not about the state. This is about political fundraising and it's not stated in Article 2. And we're not permitted to be hindi tayo pinapayagan na kumampi ng anumang politiko o political party. So letter C po dito ang hindi po kasama dun sa Article 2, the teacher and the state. Yan po, national pride, kailangan natin yan. Okay? Allegiance to the Constitution, kailangan din natin yan sa state natin, sa ating bansa. National morality, lalo na po, kailangan din natin yan. So ang hindi po natin dito kailangan ay ito pong letter C, engage in political fundraising. Hindi pwede talaga yan. Okay? Yeah, pa number 7. Sa number 8, teachers must take an oath to uphold. Sabi natin, ang teacher kailangan manumpa. Ano po yung dapat niyang panumpaan? Sabi po sa Article 2, Section 2, okay? Ano pong sabi doon? Teachers swear to uphold state policies. So, school policies, hindi po yun. Kailangan ba natin panumpaan yung mga pulisya ng school? Code of Ethics, hindi rin kasi dati na itong nakasulat. Okay. Personal belief, hindi rin po yan. Personal mo yan. Okay, so ang pinakatama sagot po dito ay letter C. Ano po yung ating dapat panumpaan? Polisiya po ng state. Polisiya po ng ating bansa. Kung sakali mayroon kaso sa inyong mga superiors, kinasahan kayo, magkaroon kayo ng statement, kayo po yung nanunumpa, nakahawak kayo sa Biblia, isang kamay na sa Biblia, isang kamay na sa dibdib, kayo po yung nanunumpa sa korte. So ano ba yung pinapanumpaan natin? Polisiya ng state. Hindi po yung school policies, hindi yung Code of Ethics na dati nang nakaukit ito. At ito din po yung personal, hindi yung nagpanumpaan. So letter C po yung dapat nating panumpaan. Okay, yan po yung ating number 8. Number 9. A teacher who refuses to vote is violating what? So, sabi natin, ang teacher, bawal kumampi ng nagpapaboto at political party. Pero, pwede tayong bumoto. Pero kung sakaling hindi tayo makaboto at hindi tayo boboto, ano po yung ating na-violate? Kasi pag mag-refuse tayo na mag-vote, ano po, academic freedom ba yun? Letter A. Letter B, professional loyalty. Letter C, constitutional responsibility. Letter D, community engagement po ba yun? Okay, so ang tamang sagot po dito is, letter C. That is constitutional responsibility. As a Filipino citizen, you have the right to vote. So if you refuse that, so ibig sabihin, ang na-violate mo po is constitutional right, your constitutional responsibility. Hindi naman po yun academic freedom.
din yung professional loyalty or community engagement. So the correct answer here is letter C, constitutional responsibility. Here, number 10, the Code of Ethics applies to, this is about the coverage of the Code of Ethics. So, saan po dito apply? Sino po ang sakop ng Code of Ethics? Ating pinapag-aralan dito sa Pilipinas. Okay, letter A, only public school teachers. Public school teachers lang po ba? Full-time teachers, mga full-time teachers po ba? Or letter C, all teachers in all levels. Or letter D, academic subject teachers only, yung mga guro na nagtuturo po ng academic subject lang. At ang sagot po dito is lahat ng teacher sa Pilipinas. Nakasulat po yan sa Article 1, Section 2 about the scope and the coverage of the Code of Ethics for Professional Teachers. So, ang sagot po dito is letter C. All teachers in all levels, in all schools in the Philippines from Batanes to Sulu. Pero i-add ko lang po dito, sabi ko nakaraan, doon po sa scope and coverage ng Code of Ethics, hindi po malinaw para sa mga teacher na nagtuturo sa tertiary level. Ang nandun lang po ay primary, elementary, secondary, pati yung nasa TESDA, kasama din po yun. Pero yung hindi po naka-indicate doon is yung nagtuturo po sa tertiary. Anyway, yung nagtuturo naman po sa mga college students na mga teachers, meron mo silang sinusunod na Code of Ethics na binababa din po ng Civil Service Commission na nakapattern din po dito sa Code of Ethics for Professional Teachers. Kaya halos inadapt na din po ito ng mga teachers na nagtuturo sa kolehiyo. So, all teachers in all levels, ito ba yung sakop ng Code of Ethics for Professional Teachers in the Philippines. Okay? Dagdag ko na rin po, kapag lumabas ng bansa ng Pilipinas, hindi po yan applicable. Okay? Hindi po applicable kapag kayo po yung nag-abroad at nagturo kayo sa ibang bansa. Kasi, ang bawat bansa po ay may sariling Code of Ethics para sa kanilang mga professional teachers na nagtuturo sa kanilang bansa. It is only applicable in the Philippines. Okay? That's number 10. Let's move on to number 11. Number 11, a teacher must refrain from gambling and drunkenness. For the purpose of what? Avoid legal consequences, maintain social recognition, uphold school discipline, encourage student participation. Sabi po sa Article 3, Section 3, sabi ko, tandaan niyo po yun. Article 3, Section 3. Ano ba yung mga bawal na gawin ng isang teacher? Gambling, smoking, drunkenness, excesses, illicit relations. Pero nabanggit po dito is gambling lang po at saka paglalasing, drunkenness. Bakit natin iwasan natin yung pagsusugal at paglalasing? Okay? Ang mga teachers po ay tinitingnan bilang role model. So, pag kayo ay gumagawa ng mga ganong gawain, so ibig sabihin, ano po yung makikita sa inyo na parang mawawala sa atin kapag kayo sumusugal at naglalasing. Teacher, sumusugal, naglalasing. Ibig sabihin, hindi po natin ma-maintain yung tinatawag na social recognition. Because as teachers are recognized by the community as a role model. So, ibig sabihin, ikaw po ay palasugal at laging lasinggero, lasinggera. Ibig sabihin, mawala po yung image mo sa syudad bilang role model. So, letter B po dito ang ating sagot. Maintain social recognition. Yan po ang purpose kung bakit dapat nating iwasan yung mga bagay na yan. Kung kayo po ay teacher na. Okay? Number 12. Number 12, teachers are expected to understand local customs and traditions. For what purpose? To promote tourism, avoid cultural bias, encourage community donations, teach local history. So obviously, hindi po dito pwede ang letter A, di ba? Pwede naman siguro, pero may mas best pa siguro sa mga options dito. How about letter C? Letter C is not also the correct answer because it's about community donations. Ang pinakamalapit po dito na mga options na naglalaban is option B at saka option D. Okay? So, ano po yung sabi sa Article 3, Section 4 about understanding local customs and tradition? As a teacher, encouraged to integrate local customs and traditions to your class. At the question here, ang word po dito na ginamit ay understand. Ibig sabihin, naintindihan mo dapat ang local custom. So, pag naintindihan mo yon, ibig sabihin, ma-avoid mo po ang cultural bias. Yan. So, yan po yung ating sagot dito.
to avoid cultural bias. So, expected po na naintindihan natin ang local custom para hindi po tayo magkaroon ng bias sa mga kultura o tradisyon ng ating bansa. Okay, so basically yung letter D, teach local history. Medyo malapit din siya. Pero pag teacher tayo, siyempre tinuturo natin. Ang question kasi ay understand. Ibig sabihin, bakit kailangan mong intindihin yung local tradition? Paano ka magkaroon ng bias? Okay? Yan po yung sagot sa number 12. Number 13. Which of the following best describes the teacher's role in the barangay? Okay po ay teacher sa inyong barangay. Sabi natin, sa Article 3, Section 6, ang teachers po ay may responsibilidad sa community kapag kayo po ay tinawagan ng inyong barangay. Ano po yung tawag doon kapag kayo po ay tinawagan? Sabi natin sa community, leader dapat ang isang teacher. Okay? So, ano yan? So, letter C dito ay hindi pwede kasi this is about religion. Hindi naman yun about religion kapag tinawagan ka ng barangay. So, mawala po dito ang letter C. Okay? So, wala po itong letter C ha. Economic planner, maybe, but let's try the other options. Political leader, hindi rin po. Kasi pag sa barangay ka, may barangay captain, hindi ka naman politiko doon. So, letter B or letter D lang po dito ang pagpipilian natin. So, as a leader in the barangay, in the community, the best answer here is letter B. You should share your intellectual capacity to the community in your barangay. Pwede kang mag-share ng idea mo doon kung depende sa kaalaman na meron ka, kung anong major mo, English, Science, Mathematics, Filipino. Inibitahan ka bilang speaker, seminar, okay? Information dissemination, mag-serve sa election. Hindi naman masyado yun. Itong focus natin dito is intellectual. Hindi naman po economic planner kasi trabaho po ito ng mga ekonomista. Hindi po yan sa teacher. So, dalawa lang po dito may word na leader. Yan po ang naka-indicate sa Article 3, Section 6, leader tayo sa community. So, either political or intellectual. So, ang pinaka-the best answer dito is intellectual. Leader po ang mga teacher sa barangay. Okay? Hope you understand. Okay, number 14 here. A teacher who disparages community traditions, violates. Ano ibig sabihin ng disparage? Ibig sabihin niya na minamaliit. Ang mga teacher daw, mga guro daw na minamaliit yung community tradition, ay anong kanilang nababiolate? Minaliit natin yung tradition natin. Ano yon? Academic freedom? Maybe academic freedom? No. It's not academic freedom. So, hindi po ito academic freedom. Professional loyalty? Hindi rin. Dalawa lang po. Cultural sensitivity or social recognition. Sa palagay nyo? It's about tradition. So, hindi naman po yon. Hindi yung social. So, the best answer here is cultural sensitivity. Mawala po yung pagkakilanlan mo ng mga kultura ng ating community kapag minamaliit natin yung mga tradition at saka customs natin. So, yun po yung na-violate natin. Cultural sensitivity. Out of the choices here, yung pinaka-the best ang letter B. 15. Teachers must maintain harmonious relations with... kanino daw tayo dapat magkaroon ng mabuting relasyon sa estudyante natin, letter A. Sa mga government officials lamang, letter B. Letter C, lahat ng professionals and community members. At saka letter D, school administrators only. Sa ating mga superiors lang po ba? Ang sabi natin dito sa Article 3, Section 7, kapag binalikan natin yan, ay dapat maganda ang ating relasyon sa lahat ng lahat ng professionals at ganoon din po sa ating mga neighbors or sa ating community members. That's why the correct answer here is letter C. All professionals and community members. Okay? Yan po ang sagot sa number 15. Number 16 tayo. Teachers must help inform the community about anong kailangan nating i-update. Sabi natin, dapat ang school ay ina-update ang community. Okay? Dapat update. Wala tayong tinatawag kaya nagkakaroon tayo ng PTA, Parents Teachers Association, para updated po yung community. Ano ang ating i-update sa kanila? Gossip ba? I-update natin sila ng mga kaganapan sa mga magmamarites tayo. Siguro hindi naman, no? Hindi po pwede dito yung letter A. Totally wrong po yan. Gossip yan eh. Student grades, so ibig sabihin ating pag i-disclose yung mga grades ng students, hindi rin po yan.
Teacher salary, hindi rin. So, ibig sabihin, ang sagot po natin dito na naiwan na pinaka-the best ay accomplishment and needs. Pwede rin po problems. Pag-usapan natin yan. Diba? Accomplishment, needs, problems of the school. Dapat alam po yan ng community. Kasi ang community ay stakeholder po ng school. Kailangan po natin tap or makipag-connect sa kanila. Ang sagot po dito ay letter C. Okay? 17. A teacher attending church and worship is, sabi natin, ang teacher po ay may religious freedom. Pwede siyang mag-select ng gusto niyang reliyon. Sabi po yan sa Article 3, Section 8 ng ating Code of Ethics. Pero, kung ang teacher daw po ay nag-attend ng church and nag-worship, ano po yun? Anong meron dito? Sige, basahin natin mga option. Violating neutrality? Hindi po yan. Kasi yan po ay about sa politika. Ano naman politika? Exercising religious freedom. Okay? Encouraged to proselytize. Ibig sabihin, iinganyuhin ka o pipilitin mo yung iba na sumama. Required to lead worship. Okay. So, ano ibig sabihin yun? Yes, letter B. Letter B yung sagot dito. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsisimba bilang teacher at nag-worship sa relihiyon na gusto mo, na-exercise mo po ang tinatawag na religious freedom. It's easy. Okay? Number 17. Nakasulat po yan sa Article 3, Section 8. Okay, religious freedom. 18. Teachers must provide leadership in. Saan po tayo magpo-provide ng leadership? Okay, saan po? Okay, basahin natin yung ditong mga option. Political campaigns, community movements, religious gatherings, private businesses. So, ano ba yun? Civic betterment dapat ang ating, di ba no? Ang civic betterment para po sa kabutihan ng ating community. So, ibig sabihin, letter B po dito ang dapat nating correct answer. Hindi naman ba political campaigns, bawal yun sa atin. Religious gatherings, hindi naman. Okay. At saka private businesses sa mga negosyo, lalong hindi po. So, ang correct answer po dito is letter B. Letter B po tayo. Okay, that's number 18. Let's move on to number 19. Which behavior is acceptable under the code? Mga pag-uugali dito na acceptable. Parang madali lang to. Sige, tingnan natin. Smoking in public, so ibig sabihin, ano yun? Nag-smoke ka, madali lang yata. Hindi pwede yan. Accepting gift from students, palagay nyo, pwede ma-accept ng gift. Participating in civic betterment, encouraging illicit relation, mga pinagbabawal na relasyon, hindi pwede yan. So, B and C, pili kayo. Ang pinaka-the best po dito, huwag na kayong magduda dyan. Ito po yun, participating in civic betterment. Yan po yung pinaka-magandang acceptable na behavior ng isang teacher. Ito kasi yung accepting gift ay minsan, nag-accept ng gift kapag may, sabi niya, pwede na ma-accept basta walang kondisyon. Nandoon naman yan, sa Article 8 pa po, hindi pa natin na-discuss yan. Pasakop din sa ating part 1 ng ating video. So, ang pinaka-the best dito, acceptable na behavior is letter C. Civic betterment. Para sa kabutihan ng sibilisasyon o ng community. Yan po yung ating sagot sa 19. 20. A teacher's best service to the youth is true. Ano daw po yung pinaka-the best natin na serbisyo para sa mga kabataan? Madali lang to. Sige. Anong sagot dito? Strict discipline po ba? Hindi naman strict discipline. Okay? Religious instruction? Hindi rin. Political awareness? Hindi rin. So, ang pinaka-the best dito? It's very easy. Letter B, providing conducive learning environment. Sa school po, kailangan natin mag-provide ng kaaya-aya na learning environment. Yung walang takot na naramdaman yung mga estudyante na magkaroon mo siya ng welcoming attitude, welcome sila sa klase, excited silang matuto sa ating klase. Yan po natin, conducive learning environment, including also facilities of the school. Okay? Answer po sa number 20 ay letter B. Okay, 20 na tayo. Hanggang 30 lang tayo dito. Okay? 21. Teaching is considered as don't forget this, lahat kayo magiging teacher, so kailangan alam nyo to. Ano yan? Ito ay noblest profession, pinakadakila sa lahat ng profession, ang ating profession. Okay? Bilang teacher. Nakasulat po yan sa, saan pa nakasulat? Article 4, Section 1. Yeah? You should consider teaching as the noblest profession. Okay, that's why best po dapat ang service natin na ibibigay sa ating mga estudyante. Remember that teaching is the most noble profession is teaching.
That is number 21. Okay, wala lang yun. Number 22. Teachers must pursue continuing professional education. This is CPE. Bakit kailangan nating mag-aral pa after graduation? Para ba tumaas ang ating income? Hindi po. Para ma-met natin ang school quotas, dapat sa school natin marami ng mga masters, maraming mga PhD, mga doctors. Hindi rin. Avoid suspension. Bakit? Masuspindi ka bang hindi mag-masteral? Okay. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po, ang pinakatamang sagot dito ay ang letter C. Para magkaroon tayo ng tinatawag na prestige and competence. Kailangan natin to. At mag-aral para tayo mag-improve pa. So, sabi nga sa inyo, hindi tayo nagtatapos sa graduation. Kailangan ating hasain pa po ang ating mga skills bilang teacher para makaprovide tayo ng tinatawag na competence and prestige. Sabi nga dun sa article natin, saan makikita yung CPE na yan? Article 4, Section 3, sabi dun ay para makakompete tayo nationally and internationally. So, kailangan natin mag-undergo ng CPE, Continuing Professional Development. So, kayo, pag-graduate nyo, dapat mag-continue ng masteral at saka PhD. Challenge po yan. Good luck sa inyo. Okay? Ito yung sa 22. Muna tayo sa 23. A teacher who falsely claims credit for another's work violates what? Kapag claim mo yung work ng iba na hindi naman pala sa iyo, ano po yung na-violate mo doon? Academic freedom ba? Hindi po academic freedom yon. Professional loyalty, pwede. Pag-isipan natin to. Okay? Intellectual honesty, ganun din. Para community trust, hindi po ito. So, ibig sabihin, dalawang option dito ang pinakamalapit na pwede nating pagpilian na maging tamang sagot. Letter B ba? Professional loyalty o intellectual honesty? Saka ginamit mo yung work ng iba bilang teacher. Siyempre, intellectual yun, di ba? So, ibig sabihin, ang na-violate mo po is intellectual honesty. Kasi po yun ay plagiarism. Kapag kinopya mo yung work ng iba at sinabi mo na sa'yo na o kinonsider mo na ikaw na ang may-ari. So, that's plagiarism. And plagiarism is intellectual what? Intellectual honesty ang na-violate natin. Okay? So, letter C po ang sagot natin dito sa number 23. 24. Before leaving a position, a teacher must, okay, kapag pwede na magturo, nag-resign kayo o na-promote kayo at iwan nyo na po yung position, dati mong position, ano pong dapat mong gawin? Kailangan mo paalam sa mga estudyante, sabi, class, ako po alis na, so pasensya na kayo. Hindi naman, no? Hindi po, okay. Submit resignation letter only? Hindi rin. Transfer students, hinalong hindi ito. Transfer students to another class. So, ang pinaka-best answer po dito, i-organize mo yung mga records, yung mga data na dun sa laptop, na sa computer, huwag mong i-delete. Yun po ay atin pong i-turn over ng maayos para sa mga successor o yung papalit sa atin. Kapag tayo ay iiwan na natin yung posisyon ng pagtuturo o tayo po ay mapupunta sa ibang posisyon. Okay? So, pinaka-best answer dito is letter B. Organize records and data for successors to carry on the work. Yan po ang nakasulat sa Code of Ethics Article 5 Section 3 kung naalala niyo po. Okay? Yan po yung sagot sa number 24. Number 25. Confidential information must be. Ang gawin natin sa mga informasyon na confidential. Ang gagawin natin dyan sa mga confidential na informasyon, alangan naman natin ipaalam sa parents. Hindi yon. Sa social media o sa media, hindi rin po. Or gamitin natin sa promotion. So, ibig sabihin, ito, dapat i-consider natin yung mga confidential information. Information siya na dapat wala tayong mababiolate. So, dapat nating ingatan. Yan po ibig sabihin ng number 3. Ingatan natin yung mga confidential information. Okay? Sa ating trabaho sa school. Yan po number 25. 26. A teacher may criticize an associate if, pwede ba natin i-criticize ang ating mga kasama sa trabaho kung, tandaan nyo ito ang sagot po dito class ay letter B. Ang sagot po dito ay letter B. There's incontrovertible evidence. Kung meron pong hindi na talaga maitago na ebidensya, ay ibig sabihin, pwede na natin i-criticize. Okay? Hindi naman po yung anonymously. Okay, hindi po yon. Based on rumors, lalo na, hindi rin po. Para sa personal na gain, personal advantage, hindi rin po. Hindi na po ma-deny, hindi na ma-deny yung ebidensya. Ibig sabihin, kitang-kita, halatado na. Ibig sabihin,
pwede na po natin yan. Basta wala tayong rights na na-violate, sabi dun sa Code of Ethics natin. Sabi po yun, Article 5, Section 5. Article 5, Section 5. As long as wala po tayong na-violate na right ng ating katrabaho, pinitest natin yan. Okay, yan po sagot sa number 26. Malapit na tayo. 1 to 30 lang tayo dito. Okay? Teachers applying for position must respect what? Kung nag-a-apply kayo ng isang posisyon, ano po dapat ang ating irespeto? Sabi dun sa Code of Ethics, okay, particularly in Article 5, Section 7, you should respect the method of selection. And that method of selection is based on merit and competence. Yung sagot dito. Dapat lang po yun sa merit and competence ang maging basihan ng pagpili. Okay. So yun po ating irespeto, ang method of selection, and that selection should be based on merit and what? Competence. Hindi po about seniority. Okay? Hindi rin po political influence. Hindi rin po popularity. Minsan masakit-sakit to. Sabi kasi ng iba may palakasan daw. May palakasan na yung political influence sa popularity. No? Okay. So kung sumasagot tayo ng exam, huwag nyo kalimutan sa let o kahit sa quiz na maging mabait tayo. Pilihan na pinakamabait na sagot. Sa pinakamabait dito na sagot ay merit and competence. Okay? Yan pasagot sa number 27. And 8. Teachers must avoid. Ay, parang napaka-ikli po ng item na ito. Tingnan natin yung mga option. Collaboration, self-sacrifice, misrepresentation, professional loyalty. Alin po dito dapat ang hindi natin gawin. I-avoid natin. It's very easy. The answer is letter C, misrepresentation. Okay? Huwag po natin i-representa ng hindi tama yung ating school. Kunyari, ginamit mo yung school mo sa pagsulisit ng pera para sa inyong personal advantage. Hindi po pwede yan. Collaboration, in-encourage yan. Diba? Sabi nga dun sa ibang article ng Code of Ethics, mag-collaborate po, magkaroon ng unity. Okay? Sa school at sa mga katrabaho. Self-sacrifice, pwede po. Self-sacrifice. Pinapromote din po ito ng Code of Ethics. Professional loyalty, ganun din po. Pero yung misrepresentation, hindi po ito pinapromote ng Code of Ethics. So, anong ating i-avoid kapag teacher na tayo? Ito, misrepresentation. Okay? So, ang sagot po dyan is letter C. Okay. 29. Second to the last. Teachers must transact official business through what? Media, proper channels, through students, or through social media. Kapag nagtatransact na tayo ng business, anong dapat natin gawin? This is about protocol. Napasundin po natin ang protocol. Kung sinusunod natin ang protocol, pataas, kunyari, teacher ka, dapat umpisa ka muna sa head teacher, bago principal. Tapos ang principal naman, i-refer ka papunta sa district supervisor, tapos superintendent. O gusto mo pang itaas sa DepEd secretary, pwede rin. Proper channels yun, ang ibig sabihin nun. Okay? May mga proper channels kapag nagtatransact tayo ng business. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa taas, may mababypass po tayo. Lalong hindi po tayo pwedeng dito sa media. Okay? Hindi po yan. Through students, ipadana sa estudyante, hindi rin. Through social media, Facebook, magpo-post kayo, Instagram, picture, what. Hindi po pwede yan. Ang tamang sagot po dito is proper channel. Follow protocols po. Okay? Tandaan natin yan ha. Yan po number 29. 30. Last number para sa part 1. Tandaan niyo po, ang video na ito ay may part 2 pa po. About sa Code of Ethics may part 2 pa. Kasi masyadong mahaba yung Code of Ethics. So, hinati ko po ito sa dalawa. Yung part 1, tsaka yung part 2 sa susunod po ay sundan nyo na lang. Ito yung last item natin ngayon. Teacher's contract implies. So, kung may kontrata ka na bilang, kung na-hire ka na, meron ka ng kontratang pipirmahan. Ano yung ibig sabihin nun? Ano ang ini-imply dapat kapag may contract ka na? Okay, A. Temporary ba ang appointment mo? Ibig sabihin, temporary lang po ba yun? Hindi po ito letter A. Freedom from obligation. So, ibig sabihin, laging malaya ka sa mga obligasyon. Hindi rin po yan. No accountability, full knowledge of terms. So, itong dalawa, pag-isipan natin. Ang tamang sagot po dito ay letter C. Full knowledge of terms and conditions. Sabi ko na nakaraan dito, bago kayo pumirma ng kontrata bilang teacher, ay basahin niyo muna yung terms and conditions bago pirmahan. Kasi, kapag nakapirma na kayo, ang implication po noon ay ibig sabihin, alam na alam nyo ang pipirmahan nyo at trabaho na gagawin nyo. Yan po ang ini-imply. So, you have full knowledge of the terms and conditions once na nagkaroon na po kayo ng pirmadong kontrata bilang teacher. Okay? Natandaan nyo ha, basahin mo na ang terms and conditions. Huwag yung
proceed sa signature over your name. Basahin niyo po muna anong kailangan niyong tingnan sa mga dokumento bago pirmahan. Spelling ng pangalan niyo. Baka mali yung spelling ng pangalan niyo. Tapos yung position na para sa'yo, baka mali yung position. In-applyan mo teacher 3, tapos nandun pala teacher 1, hindi ka na-promote. Okay? At saka, tingnan nyo po yung salary. Nandun po yung nakasulat kung magkano ang sasahurin mo sa annually, isang taon. Pag-isipan nyo nang mabuti. Kung hindi ka agree, huwag ka munang pumirma. Kung okay na sa'yo, pirmahan mo na. Okay? So, thank you very much for following me up to this number 30. May part 2 pa po ang video nito. Salamat sa inyong pagsuporta. Sa mga sunod pa na video, marami pa po tayong review series na ganito. Tandaan lang po natin, no problem, only solution. Because in this channel, we provide only solution. That's why no problem. Good luck to everybody. Thank you.